Ngayong araw na ito, gusto ko pong buksan nyo ang inyong mga Biblia sa Mateo 13. Natapos na sa wakas yung Matthew 12 at ngayon ay sisimulan natin ang Mateo 13 at ating tatalakayin ang verses 1 to 6. Matthew 13, verses 1 to 6. Basahin po natin ang banal na kasulatan mula sa Matthew 13, verses 1 to 6. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhin na laglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhin namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasay, mababaw ang ugat. Manalangin po tayo. Panginoon, humihingi po kami ng patnubay at ng gabay at paglilinaw sa aming mga isip upang maintindihan namin ang mga katagang sinasabi mo sa amin. Alam namin, Panginoon, na iyong salita ay napakahalaga at ito ay nagbibigay ng hindi lamang ng pangunawa, kundi ng direksyon at ng gabay sa aming mga buhay at mga pagdedesisyon. Tulungan mo kami, Panginoon, ngayon na palambutin ang aming mga puso at linawin ang aming isip, alisin yung mga nakakagulo o nakakadistract sa amin. Huwag sana kaming guluhin ng kalaban at hindi sana maggala ang aming pag-iisip upang matutuhan namin ang iyong dapat ituro sa amin. Sana'y mapaluwalhatian ka ng aming pag-aaral sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Siguro po itong pamagat ng ating pag-aaral ngayong hapon, hindi nyo pa naririnig. Titingnan nyo siguro yung dictionary bago nyo maunawaan yung ibig sabihin. Ang pamagat po sa English ay the interregnum. Narinig nyo na ba yan? Talino kayo kasi ako, ngayon ko lang narinig yan hanggang pag-aralan ko. Sa Tagalog, ang ibig pong sabihin yan ay ang pagitan. Yung ibang mga theologian o mga nag-aaral ng Biblia, yan tinatawag nilang kuwit o pagitan sa kasaysayan. Nandito po tayo sa parte ng ating pag-aaral ng Panginoong Hesus kung saan nakita natin sa chapter 1 to 10 kung sino yung Messiah at yung mga patotoo mula sa history at yung kanyang patunay mula sa kanyang mga miracles, sa kanyang mga sinasabi. Pero di ba napag-aralan natin sa mga dumaang linggo na yung chapter 11 and 12, doon natin nakita yung mga reaksyon. Natatandaan yung mga reaksyon ng tao? Na ang sabi ko, ikumpara mo yung reaksyon mo doon sa mga naririnig mo patungkol kay Jesus. Yung unang reaksyon, sino nakakatanda? Yung reaksyon ni John the Baptist, yung pagdududa. Pero sabi natin, minsan, hindi naman gaano kasamang magduda ang Kristiyano, basta bumabalik siya sa Panginoong Jesus. Nagtatanong, nagpe-pray, at yan ang nangyari kay John the Baptist. Meron naman, nakita natin, yung hindi lang nagdududa, kung hindi, alinlangang matindi, nag-aalinlangan na talagang halos wala ng pananampalataya. Meron naman yung talagang itinatwa na siya, yung rejection ng mga Pariseyo. Sabi nila, hindi yan ang Messiah, hindi kami naniniwala sa kanya. At yung kanilang rejection o yung pagtatwa, natuloy na doon sa tinatawag na blasphemy. Sabi nila, hindi lang kami naniniwalang hindi siya Diyos, siya ay galing pa sa demonyo. Tatandaan nyo yung ating napag-aralan? So yung hindi paniniwala, natutuloyan sa palalim na hindi paniniwala at nauwi nga doon sa tinatawag na kasalanang walang kapatawaran. Yung pag-ayaw sa katotohanan at pagtawag sa katotohanan na makademonyo. Yan yung nangyari sa mga Pariseo na ating napag-aralan. Kaya nakita natin na ang mga Hudyo, the Jewish race, the Israelites, na siyang napili, the chosen race,
Biro mo, yung nation na yan ang napili upang gawing instrumento sana ng Diyos na ikalat ang magandang balita na merong kaligtasan. Ito ang sinapit nila dito sa chapter 11 and 12 na itinatwa nila. At ang tanong, ano na ngayon ang gagawin ni Jesus? Dahil siya itinanggihan nung nasyon na sana'y dapat sumuporta at naniwala sa kanya at magamit na instrumento. Ito ay kabanata, itong chapter 30, napaka-exciting. Alam mo kung bakit? Dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang misyon na sila ang maging chosen race. Alam mo kung kanino ibibigay yun? Magkakaroon ng tinatawag na pag-itan. Hindi muna ilalagay ng Panginoon ang kanyang kaharian, mag-iintay siya ng pag-itan, tapos dadating yung kanyang pangalawang pagbabalik, yun yung tinatawag na millennium o 1,000 year of Christ, na kung saan si Jesus ay bababa na bilang hari, hindi na siya magiging yung parang unang baba niya na parang alipin. Bababa na si Jesus, yung iniintay nating second coming, yun yung millennium, 1,000 year reign ni Christ, at pagkatapos doon, yung judgment, at yun na yung eternal reign. Yan yung eschatology, yung pag-aaral sa huling kasaysayan. Pero, sa pagitan ng unang pagpunta, first coming of Christ na nangyari na, at yung second coming of Christ, ito yung interregnum, yung ating titulo ngayong hapong ito. Yung pag-itan. Dahil siya itinatwa ng mga nakapakinig noon at hindi tinanggap na bilang hari, pumili siya ng ibang tao upang maging mensahero. Upang silang maging chosen people. At alam mo kung sino yon? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo siya. Sabi mo, ikaw ang interregnum. Sa Tagalog, interregnum. Ang interregnum is the church age. Nung nabasa ko to, para ako na-excite. Sapagkat ipinasa pala, ayaw ng mga Israelita, yung misyon na tagapagkalat ng magandang balita, ipinasa sa mga hentil. Alam mo kung sino yung hentil? Ikaw rin yun. Sabihin mo sa katabi mo, isa kang hentil! Sabihin mo with feelings. Non-Jew, hindi mga Hudyo, kundi ang mga taong ordinaryong katulad natin, ang interim between the two era, the first coming and the second coming. Kaya yung tinatawag na second coming of the Lord Jesus Christ, doon matatapos yung interim o interregnum na church age, sapagkat anytime now, pwede na tayong tawagin ng Panginoon doon sa tinatawag na rapture. Pag natapos yung interim mo, yung interregnum mo, ang pag-itan, lahat ng Kristiyano, sa isang iglap, bigla na lamang pupunta sa langit. Lahat ng propesiya na dapat mangyari bago yung second coming or the millennial kingdom, prior to the second coming of Christ, nangyari na. Kaya maaaring mangyari yan pagkatapos nitong service na to. Kaya mamaya, sasabihin ng kalangitan, 4:30 na, hindi pa tapos na naman si Pastor E.J. Rapture na. Nakaka-excite po na itong tinatawag na turning point. Dahil siya'y tinanggihan, nagkambyo ang Panginoon at nag-iba ang direksyon ng kanyang ministeryo. Pumasok tayo doon sa tinatawag na church age, o ang tawag ni Jesus dito, sa interim o dun sa pag-itan ng pag-iintay, tinatawag the mystery age or the church age. Ito po yung hindi nahulaan sa lumang tipan, pero ito yung sinasabi ni Jesus na gagamitin ng kalangitan upang ang magandang balita ay maikalat bago muling bumalik ang Panginoong Jesus. The interregnum or the parenthesis or the church age or ang tawag na ni Jesus, the mystery of the kingdom. At ang mga involved po dyan ay ang mga naging Kristiyano dito sa panahon na ito. Kaya 4 po na segment ang ating pag-aaralan. 4 na bahagi. Ang kalas, ang tabing, ang susi, at ang katapusan. Dito po makikita natin sa 13th chapter of Matthew, makikita natin na ang Panginoon ay namimili na lamang nung kanyang mga gagamitin. Dito natin makikita ang mga talinhaga. Ano po sa English ang talinhaga? Parables.
Bago itong chapter 13, ang pangungusap ng Panginoon sa mga tao ay mga ordinaryong pangungusap, madaling intindihin. Ngunit dahil maraming taong nakapakinig, ngunit ayaw maniwala, yung kanyang pangungusap ngayon ay nagiging sa forma na ng talinaga or parables. Sapagkat sasabihin niya ngayong, dahil ang daming ayaw maniwala kahit nakapakinig, magsasalita ako ng talinhaga at kahit nakapakinig, merong mga hindi makakaunawa. This is a judgment at tinatawag na judicial blindness na tinatakpan na ng Panginoon ang pag-iisip ng mga tao na ayaw palambutin ang kanilang mga puso. Atin pong bigyan ng atensyon na matindi itong ating pinag-aaralan. Kasi itong chapter 13, ito yung sinasabi ng mga panukala ng church age. Dito natin makikita yung konstitusyon ng simbahan. Ano ba ang misyon ng simbahan? Paano ba ang direksyon? Paano ba ang patakbo ng simbahan patungkol sa pagkakalat ng magandang balita at pagsasabi kung sino ang hindi papasok at papasok sa kaharian ng Diyos. Sa verse 1 po ng chapter 13, makikita natin ang kalas o sa English, the break. Yung pagkalas. Ayaw nang makinig ng mga Hudyo, ayaw nang makinig ng chosen people, so ang mangyayari dito, ipapahiwatig ng Panginoon na iibahin niya ang tuon ng kanyang gagamitin. Sabi sa Mateo 13, verse 1, noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Parang ordinaryo lamang na verse, Pero maraming guro ng Biblia na nagsasabi na ito ay simbolo ng ginawa ni Jesus na pagkalas sa bayan ng Israel. Kasi ang simbolo dito ng bayan ng Israel ay yung mga bahay-bahay. At ang sinabi dito, lumabas siya ng bahay at tumuon siya sa lawa. The Gentiles o tayong mga hindi mga Hudyo, karamihan sa Bible sinasabi, tayo yung parang dagat, tayo yung naandun sa lawa. So ito ay simbolo kung saan nakita ni Jesus na siya ay tinatatwanan ng mga Hudyo at siya ay pumapaling na doon sa grupo ng tao na hindi inaasahan sa kasaysayan na siya palang tunay na gagamitin. Itong sabi niya, noon ding araw na iyon. Ano ba yung araw na iyon? Ito yung pinag-aaralan natin ng mga nakaraan linggo. Isang araw lang pala yung napakarami natin pinag-aaralan. Dito natin nakita kung saan pinalayas ni Jesus yung demonyo doon sa isang taong pipi at bingi. Dito din natin nakita kung saan si Jesus ay pinatawan niya ng judgment yung mga Pharisee sapagkat sinabi nila, yung kapangyarihan mo galing sa demonyo. At sabi nila, yan yung tinatawag na kasalanang walang kapatawaran. Kasi iyong inilalaan ang kapangyarihan ng Diyos na ipinakita sa iyo, inilaan niyo yan sa dyablo. Nakita din natin na itong araw na ito na tinutukoy dito, kung saan si Jesus ay kinumdena niya ang mga Hudyo na sinasabi niya, mabuti pa yung mga hintil na tauhan ng Queen of Sheba. Natatandaan yung Queen of Sheba na isang reyna ng pagano, naniwala kahit siya'y nanggaling pa sa malayong lugar. At yung mga pinagsabihan ni Jonah, yung mga Ninevites, na isang beses lang nakarinig ng mensahe ni Jonah na nanggaling sa tiyan ng balyena, ay naniwala agad. Samantalang ang mga Hudyo, sa dami ng narinig, ang hinahantungan, tinawag si Jesus na dyablo. Ngayon, napaka-practical po ng aplikasyon na to. Sapagkat ang mensahe sa atin dito, maraming tao noon at hanggang ngayon na nakakarinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa katigasan ng puso, sila ay nawawala sa mga napili ng Diyos. So dito po, nakikita natin na bumabaling na ang Diyos palayo sa mga Israelita at papunta sa mga hintil. At dito tinatawag na sa church age o sa mga katulad natin na gagamitin na ngayon sa pamamahagi ng magandang balita. Sabi sa verse 2, dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo, tumayo sa dalampasigan ang mga
tao. Sa English, ang sabi, he sat down. Pag sinabi mong sat down kasi, ito yung tinatawag na ex cathedra. Sa Greek, yung upo, katemai. Pag umupo ang isang guro, ibig sabihin, para na siyang maggagawa ng isang deklarasyon. Kaya sa Catholic faith, pag sinabing nagsalita ang Santo Papa, ex cathedra, katemai, ibig sabihin, may deklarasyon siyang gagawin. At ito ang ipinuposisyon ni Jesus. Meron akong deklarasyon na gagawin. Ang pangalawang yugto ay yung tabing. Yung tabing. Sabi niya, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Ito pong sinasabi na ginagamit niya ngayon ang talinhaga sa pagtuturo ay isang very significant shift or change. Ano ba sa English yung talinhaga? Parable. Parabole. Ito ay mula sa salitang para o katapat, itinabi at balo o inilagay sa tabi. Ito yung mga istorya na inihahambing sa isang katotohanan para madaling unawain. Ito ay ginagamit ng mga guro sa lumang tipan at ngayon ay ginagamit ni Jesus. Pero ang parable o ang talinhaga ay may isang pagkakaiba sa ordinaryong istorya. Ang talinhaga, merong susi, merong code, na pag hindi ipaniliwanag ng guro, hindi mo maiintindihan. Kaya ito, dahil ang Panginoon, sa dami ng kanyang malinaw na sinasabi, may mga nakikinig na ayaw tanggapin ng tunay o imbis na magbago, itinatatwa ang Panginoon. Nagbibigay siya ng mga istorya, ngunit pinipili niya lang doon sa mga nakikinig ang makakaunawa. Pag kanyang natamto na yung mga tao ay hindi makikinig, hindi niya ibibigay yung susi para maunawaan yung talinhagang iyon. So, God is choosing now who will hear the truth. Ito po ay napaka-importante sapagkat minsan inaabuso natin ang kabaitan ng Diyos. Naipakita ko na sa inyo sa mga nakaraang mensahe na ang Panginoon, ang tiyaga ng Panginoon sa isang tao ay may hangganan. And this is a judicial call. Nakikita natin na ang talinhaga ay isa sa pinakamahirap gawin sapagkat ito ay isang makapangyarihan ngunit simpleng ilustrasyon na kahit madaling unawain sa mga bibigyan niya ng pangunawa, ito'y napaka-komplikado. Halos 40% ng buong katuruan ni Jesus ay talinhaga. Pero ito ay may tabing, tulad nung aking sinabi. Makikita natin na mula sa chapter 13, hindi na nangusap si Jesus sa madlang tao, kundi sa pamamagitan ng talinhaga. Hindi na siya nangusap ng maliwanag, kundi sa pamamagitan ng talinhaga. Bakit niya ginawa ito? Sapagkat doon sa mga taong ayaw maniwala, kanyang tinatakpan ang mga mata para hindi na nila maintindihan. Ngunit doon sa mga naniniwala, tulad ng kanyang mga disipulo, kanyang ipapaunawa. So gagawin ng Panginoon, sasabihin niya yung talinhaga. Pero doon lamang sa nakikita niyang maganda ang puso, niya ipapaliwanag yung susi upang maunawaan nila. Ito po ay nakakatakot para sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat nagdidesisyon na ang Diyos na kung hindi ka maniniwala, tatabingan ko na ang iyong mata. So meron pong mga tao sa simbahan, bilang ehemplo, na pumupunta sa simbahan, nakikinig. Ngunit sa dami ng napakinggan, hindi nila binabago ang kanilang puso. Hindi sumusunod sa mga maliwanag na kautusan. Gustong-gusto ang napapakinggang sermon, gustong-gusto ang mga naririnig na musika, gustong-gusto ang sinasabi sa Bible, mga istorya. Ngunit pag uwi sa bahay, yung kasalanan, tuloy-tuloy pa rin nilang ginagawa. Ang sinasabi ng Panginoon, pag patuloy-tuloy mong ginagawa yung kasalanan, sa kabila na iyong naririnig, bibigyan na kita nung tinatawag na pagkabulag. Hindi mo na maiintindihan yung naririnig. Maring nauunawaan mo ang sinasabi ng pastor, pero yung puso mo, tumatalbog na dyan ang katotohanan. Bakit? Sapagkat pag naunawaan mo at iyong tinanggihang sunurin, di ba sinabi natin, ang kaparusahan ay mas malala. Yan po ang ginagawa ng talinhaga. Yung ayaw makinig, hindi nakakaunawa. Yung gustong makinig, nalilinawan nila. Kaya ang Panginoon ay nagkakaroon na ng pagpili. Ang isang talinhaga na nagpapalinaw ay isang palaisipan
para sa mga taong ayaw makinig. An unexplained parable was nothing but an impossible riddle. Pag tinagasan mo ang iyong puso at ayaw mong sundin ang iyong naririnig, yung kakayahang umunawa ay aalisin na sa iyo. Yan po ang nakakatakot na kahulugan kung bakit ng Panginoon ay nagsimulang magsalita sa pamamagitan ng talinhaga. Napansin nyo na yung mga Pariseyo, nung pinakitaan sila ng miracles, mga mirakulo, nung sinabihan sila ng mga pagtuturo ng Panginoon, naniwala ba sila? Hindi sila naniwala. Inakasahan pa nila si Jesus na bilang demonyo. At mula dito sa chapter 13, ang maririnig na lamang nila sa Panginoon ay talinhaga na hindi nila maunawaan. Sapagkat binulag na sila ng Panginoon upang sila ay hindi na makaunawa. Nung iniisip ko yung implikasyon niyan dito sa tinatawag na church age, yun nga po nakakakilabot. Sapagkat tayo na mga tauhan ng simbahan, ng ating katungkulan, ay maghasik ng salita ng Diyos. Pero siguro ilan sa inyo nakaranas ng eksperyensya na pinagtatawanan ka. Naranasan mo na ba yan? Yung pagkakristyano mo, pinagtatawanan. Ako, yung mga kabarkada ko noon, yung aking mga kainuman, pag nakita ko niyan, Father E.J., pastor na pastor ang dating. O, natatawa ka doon, ano? Pero sa totoo, pinagtatawan ka. Anong nakain nun? Nauntog yata yun, nasisiraan na ng bait niyan si E.J. They laugh at you, they mock you. At ang sinasabi dito, pagkaraan ng panahon na narinig mo ang katotohanan at imbis na ikaw ay lumambot, tinigasan mo iyong puso, yung naririnig mo, hindi mo na makikita. Bubulagin ka na niya. Chapter 12 of Matthew, chapter 1 to chapter 12, punong-puno ng katotohanan, the Beatitudes, yung mga miracle, yung mga kasabihan ni Jesus, yung genealogy, yung history. Naniwala ba sila? Hindi. Pagpasok ng chapter 13, selected na, pinipili na kung sino ang makakaunawa. At yung prinsipyong yan, naniniwala ko, applicable sa ating panahon ngayon. Kaya nakakatakot na maupo sa simbahan, nakikinig, ngunit walang intensyon na sumunod at magkumpisal. Hindi pwedeng doble kara. Hindi pwedeng nakaupo sa simbahan at pag-uwi ganun pa rin ang buhay. Hindi ko sinasabing perpekto ka. Ngunit habang lumalago ka bilang Kristiyano, yung kagustuhan mong matuwid ay patindi ng patindi. Hindi sa ikay matuwid na, pero mas matuwid ka itong taon na to kaysa nung nakaraang taon, sapagkat ikaw ibinabago na iyong naririnig. Sapagkat sa dami na iyong naririnig at hindi ka tumutuwid, nababato ang puso mo. Kumbaga sa gamot, ano yung antibiotic, Pag yung antibiotic ininom mo nang hindi tama, nagkakaroon ka ng resistance. Wala nang effect yung antibiotic sa'yo. Kaya sinasabi ng doktor, huwag kang iinom ng antibiotic na kulang. Tatapusin mo yung serye ng 7 araw. Kasi pag itinigil mo, sa susunod na inom mo, wala nang effect sa'yo yun. Ito po ang layunin ng talinhaga. Sapagkat kung hindi na sila nakikinig, pinuputol na yung pagka-epektibo. Yan na nangyari sa mga Hudyo, at yan na nangyayari ngayon sa simbahan. Kaya nga po yung sinabi ni Pastor George, na Mateo 7:21. Pakisulat, Mateo 7:21. Marami sa huling araw. Ano yung huling araw? Pagkatapos ng interregnum, the judgment. Lahat tayo haharap sa hukom at sasabihin ng marami, Panginoon, Panginoon, CCF attender po kami, perfect attendance, Sunday School D group, amen, praise the Lord. Ang sasabihin ko sa iyo, hindi kita kilala. Bakit? Sa dami ng narinig mo, hindi mo naman tinanggap, hindi mo naman binago ang buhay mo. Lumayas ka, hindi kita kilala. Yan po ang cambio. That's the shift that the Lord Jesus Christ did. Sa tingin ba natin, ang Panginoon itinatawag na demonyo? Nilalapastangan ng mga nakikinig sa Kanya noon at siya'y walang gagawin? Lagi po nating tatandaan, ang Panginoong Jesus ay mabait na Diyos. He is a God of love, but He is also a God of justice. Ang parable, ang talinhaga, pag ginawang tabing, it is what we call judicial blindness. Paghukom na pagkabulag, bubulagin na kita sapagkat yung nakikita mo, ayaw mong sunurin. Tatabingan na kita.
para po sa mga tao na hindi man perpekto pa at wala naman kahit isa sa atin perpektong walang kasalanan. Ngunit lumalambot ang puso mo. Pag nagkasala ka, talaga namang, Lord, nakita mo na naman yung dati kong ugali, patawarin mo ako. Wala kang dapat ipagkaalala. Sapagkat habang nagugusto mo, naririnig mo, lalong lilinawin ng Panginoon na yung pangunawa. Kaya alam niyo, ang ginagawa ng Panginoon, sasabihin yung talinghaga sa mga tao. Pero pagkatapos ng pagsabi niya sa lahat ng tao, itatabi niya yung mga disipulo na, halika kayo dito, ipapaliwanag ko sa inyo ano ibig sabihin nun. At sabi, bakit sa amin pinapaliwanag mo, sa kanila hindi mo pinapaliwanag? Sapagkat nakita nila, ngunit ayaw nilang sunurin. Kayo, nakita nyo at nakikita ko ang puso nyo, ito'y inyong susunurin. Sabi niya sa Mateo 13:13, dahil dito ay nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga, sapagkat sa kanilang pagtingin ay hindi sila nakakakita, at sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakarinig at hindi sila nakakaunawa. Ang pinakadelikadong sitwasyon ng isang nilalang, ng isang tao sa mundong ito ay hindi na siya isang pagano. Hindi po yun yung pinakadelikado. Yung pagano, pag hindi naniwala sa Diyos yan, pupunta sa impyerno yan. Delikado yun, pero hindi yun ang pinakadelikado. Ang pinakadelikado sa isang tao sa mundong ito ay yung pagano na nakarinig ng katotohanan tapos itinatwa ang katotohanan. Yun yung unforgivable sin. Nakuha niyo po ba? At yan ang ginagawa ng talinhaga sa mga taong ayaw makinig. Yan tinatawag na judicial blindness o yung sadyang pagbubulag doon sa mga nakikinig na hindi sumusunod. Ay isang propesiya mula sa Isaiah 6:9 hanggang 10. Sinabi niya, humayo kayo at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Judicial blindness. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. You keep listening to the sermon. You don't see anymore. Papupurilin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pagdinig, iyuring takpan. Bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila hindi makarinig, hindi makakita, at hindi makaunawa. Kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagalingin ko pa. This is the Lord Jesus Christ prophesying before the New Testament through the prophet Isaiah. Ano po ba ang lesson dito sa ating pinag-aaralan? Huwag nating ipagpawalang bahala ang ating mga naririnig mula sa pulpitong ito. Ang pinakadelikadong estado ay yung nakikinig ng katotohanan, pero naging komportable na kasabay ng katotohanan ay ang kawalan ng pagbabago at pagsisisi. Hindi ko sinasabi perfecto. Ang sinasabi ko, ikaw ba ay may pagnanasang sumunod sa iyong mga naririnig. Hindi yung naririnig, ngunit wala na maintensyong sumunod. Nasanay ka na, nagkaroon ka na ng resistance. Wala nang effect. Wala nang effect yung mga naririnig mo. Ito po ay naalala ko yung sinasabi sa Lumang Tipan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dapat meron tayong pagkatakot sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay maawain, ngunit meron ding hangganan yung kanyang paghihintay. Sabi sa Exodo 8:15, napakaliwanag po. Alam niyo, sa pag-aaral kasi ng Biblia, titingnan mo rin yung karakter ng Diyos. You must know God through the study of Scripture. Gusto mo bang maging successful sa iyong buhay? Gusto mo bang maging maganda ay iyong pagdedesisyon? You must know God. You must know Him. And this is the God of the Bible. Tingnan niyo po ang nangyari kay Pero. Sabi dito sa Exodo 8, ngunit nagmatigas muli ang paraon. Si Pero, kilala niyo si Pero? Di ba ang daming pinapakita sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses ng mga kababalaghan upang magbago siya. Di ba? Tatandaan niyo si Pero? Ngunit, magpapakita si Lord ng katotohanan, magbabago siya, tapos babalik na naman siya sa kanyang katiwalian at pagmamatigas. Ngunit nagmatigas muli ang paraon nang ito'y
hinga na naman ng maluwag, na wala yung trial. At tulad ng sinabi ni Yahweh, hindi pa rin siya nakinig kina Moses at Aaron. So dito sa verse 15 ng Exodo, sino nagmatigas? Si Paraon. Tinigasan niya yung puso niya. Ayoko makinig. Lahat, marami sa atin ganyan. Ayoko makinig. Once a week ko lang naman naririnig niya sila, Pastor EJ. Ayoko makinig. Pero pagpasok ng Exodo 10:20, sabi, ngunit, pinagmatigas ni Yahweh ang Paraon. God hardened his heart. Nung una, pero hardened his heart. Nung una, pinatitigas mo yung puso mo ay makinig. Pero dadating yung time na judicial, paghuhukom na pagmimatigas. Sinabi ni Lord, ayaw mong labutan ang puso mo, patitigasin ko na ang puso mo. Gagamitan na kita sa akin layunin, sa negatibong pamamaraan. Ngunit pinagmatigas ni Yahweh ang Paraon, hindi nito pinayagang umalis ang mga Israelita. Dadating yung panahon na sasabihin ni Lord, yung mga ayaw makinig, hindi na makakapakinig. Yung ayaw makakita, hindi na makakakita. Ito po ay malapit na dun sa ipinlist ni Pastor George na kasalanang walang kapatawaran. Yung kasalanang kapatawaran, narinig ang katotohanan, ngunit tinanggihan. Yung kabutihan, tinawag na masama. Alam ko na itong mensaheng ito ay nakakakilabot. Pero wala ho tayong choice eh. Kailangan pag-aralan natin ng matapat. So, dito sa chapter 13, kumambyo ang Panginoon. Nagkaroon ng transition. Chapter 1 to 12, masasabi mo ang Panginoon ay humihimok, nagbibigay ng ebidensya, nagyayakag. Halina kayo, sumama kayo sa akin, sapagkat ako'y maawain at mabait at maamo. Di ba? Yan ang sabi niya eh. Pero ngayon, sinabi niya, ayaw mo makinig. Hindi ka na makakapakinig. Kaya mula sa chapter 13 pataas, the Lord never speaks anymore in plain language. Lahat ng kanyang pangungusap is all in parables. Talinhaga. Filtered. Pinilter na niya. Kaya wag po nating iisang tabi ang pagmamatigas ng ating puso. At dito po pumasok yung parables. Ano? Sisimulan ko lang po itong una, the foundational parable, yung tinatawag na pundasyon ng mga parable, ay nakalaman dun sa unang talinhaga dito sa verse 4. At ito pong segment na ito, number 3, ay tinawag natin ang susi. Di ba sabi ko sa inyo, ang parable are coded. Di ba pag pumasok ka sa ATM mo, kahit sino ba pwedeng pumasok sa ATM? Hindi, kailangan may code ka, di ba? Kaya dapat tinatakpan mo yan. Saba ng tingin mo Di ba? Minsan yan, tinakpan na nila Coded. Pag hindi pinaliwanag ang talinhaga, hindi maintindihan ng mga nakikinig. Kaya dapat maunawaan natin itong susi ng talinhaga. Makikita natin itong mga ito simula sa verse 14. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. So ito na yung parable. Sinimulan ni Lord to sa verse 13. Sabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. He was telling a parable. Sabi sa verse 14, sa kanyang paghahasik, yung nagkakalat ng binhi. No? Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan kasi hinahasik niya. Merong kung saan pumupunta. Ano? So, ito yung tinatawag na susi, the foundational parable. At dito ipapaliwanag ni Jesus sa kanyang mga disipulo lamang. Yan lang sa mga susunod na mensahe natin. Pero bibigyan ko na kayo ng preview. Yung buto o yung tinatawag na binhi, ano yung binhi? Ano ba yung kinakalat na binhi? Ano yung susi dyan? What's the code? Ano yung representante ng binhi? It's the Word of God. Yung ikinakalat, ay yung ito, nagkakalat ako sa inyo. Nga. Ayan. Oh, pastor, pingi. Sino yung sower? The preacher, Jesus Christ. The sower is Jesus Christ and the preacher. At kayong mga D-group leader, kayong mga
nagsishare sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kaibigan, nagyayaya sa Sunday school. You are the sower in the parable. That's the key. At ito, this is the key to the church age. Itong unang parable na ito, napaka-importante kasi the sower o yung naghahasik, yung seed, yung binhi, yung soil o yung puso, ito ay running theme. Ito yung paulit-ulit na ginagamit dito sa tinatawag na church age. So para tayo maging epektibong simbahan dito sa tawag na mystery age o church age, dapat nauunahan mo yung foundational parable, yung kauna-unahang parable na ipinapaliwanag ko sa inyo at ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Sino yung mga ibon na tumuka at kumuha dun sa binhi? Ito yung demonyo. Na pag natanggap mo yung salita ng Diyos, huy, wag ka makinig dyan. Mag-good time na lang tayo. May mga bumubulong sa'yo. So ito pong susi, ang pinakasusi dito sa unang talinhaga ay ang paglago ng binhi ay hindi nakasalalay sa sower o dun sa naghahasik. Merong mga naghahasik, magaling, merong hindi. Hindi nakasalalay sa akin ang paglago ng binhi sa inyong mga puso. Hindi rin nakasalalay ang paglago sa binhi. Yung binhi is the Word of God. Huwag mo iibahin yan. Kahit yung nagsishare, bata pa lang, na-share yung gospel, maaaring magbago. O isang pastor, o si Jesus. Ang susi ay ang soil. Ano? Yung tinatawag na tumanggap nung binhi. So ang tawag dito dapat the parable of the soil. Sapagkat ang binhi, ikinakalat yan. Dito po natin nakuha yung tinatawag na broadcasting. Narinig nyo na ba yan sa radyo? Mga broadcaster ng Pilipinas. Ayan, si KBP, samahan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Pwede na ba? Pwede na. Yung word na broadcast, yun, dito nang galing sa Bible yun. Broadcast. Kinakalat mo, broad, malawak. Basta sige, tapon ng tapon. Preach ng preach. Yan ang ginagawa natin, preach ng preach. Pero yung pagtanggap ay hindi nakasalalay sa akin. Hindi rin nakasalalay doon sa binhi, kundi doon sa puso. Kaya ang ibinigay ng mga example ay yung klase ng soil. Klase na, yung binaksakan ng binhi. Doon nagkaroon ng pagkakaiba. So yung una na nilandingan, nitong talinhaga patungkol sa binhi at sa pagtanggap ng magandang balita, sabi niya yung una, nalaglag sa tabi ng daan, by the wayside. Ano ba yung wayside? Ito yung daanan sa pagitan ng mga matatawag nating palayan. Anong tawag sa Tagalog dun sa daanan? Yung matigas na pwede mong lakaran, hindi ka lulubog. Pilapil. Diyan yata kinuha nung artistang si Pilar, yung kanyang pangalan. Hindi ko alam. Yun ang naisip ko, sa Pilapil, hindi ko alam. Pero yung pilapil, matigas yan. So paghahasik mo ng binhi, may lumalanding dun sa atin, palayan. Meron naman lumanding dun sa daanan. Yun ang unang-unang klase ng puso na nilandingan. So yung daanan na nilandingan ng salita ng Diyos, sino kaya yun? Ikaw ba yun? Napakatigas. Pag landing, hindi man lang kumabit. Narinig niya, pero tumatalbog. Nakakita ka na ba ng taong ganun? Wala yan. Wala yan. Nagpipreach ka dito, halos si Pastor EJ, inuubo na. Hinihika na, talsik na yung laway. Tulog pa rin. Tingnan mo nga yung katabi mo, tulog ba? Tawag mo mula ngayon, pangalan mo, Pilapil. Hindi, baka naman pagod lang, sorry. Pero may mga tao, kahit anong marinig, hindi tumatagos. Di ba? Walang effect. Kasalanan ba ng pastor yon? Kasalanan ba ng salita ng Diyos yun? Ng binhi ba yun? Yung kondisyon ng puso. Alam mo, number 1, nagpapapilapil ng puso, kasalanan. Yan, number 1 yan. Ang bawat puso ng tao nangangailangan ng Diyos yan. Pero dahil sa pagmamahal sa kasalanan, maliit o malaki, yung puso mo, tinitigasan mo. Bakit ba tinatanggihan ng mga Pariseo si Jesus? Kasi gusto nila yung kasalanan nila. The heart gets hardened.
hindi nabungkal, hindi na-cultivate. May mga pagsubok na dinadala sa atin ng Diyos para tayo palambutin, para i-cultivate. Pero imbis na tumigas, hindi inaalis yung kasalanan, lalong pinatitigas ang puso. Yan ang ginagawa ng kasalanan. Ang ginagawa ng pagsubok sa tao, nilalambutan ka niyan. Ako dati, di ba? Dati akong pilapil. Pero dinalan ako ng Diyos ng katakot-takot na bagyo, ulan, unos. Pagbubungkal, lumambot. O ngayon, pastor na, hindi na pilapil. Bakit? Pinalambot ng pagsubok. Pero yung mga matitigas ang puso, pag buto ng salita ng Diyos, tumatalbog. May mga kakilala ka bang ganyan? Ipag-pray mo, nabungkalin ni Lord. Alam mo, pag naisip ko, cultivation. Lord, pakicultivate mo nga to. Di ba? Kasi dati meron kaming subject yung gardening. Mag-cultivate kayo. Sinasaksak kami siya. Ano mo yung tawag doon? Pinipiko. So, yun yung una. Yung iba nalaglag sa daanan. At dumating ang ibon at tinuka ang mga yun. Ano yung ibon? Yun yung nadinig niya, pero dahil hindi niya inari, hindi niya, ito nga kailangan ko. Alam niyo, nung ako'y dating manginginom, gustong-gusto ko po uminom, pero nung nakita ko yung salita ng Diyos, Lord, yan ang gusto ko. Gusto ko rin to, si Hinebra, yung mga kabarkada ko. Pero Lord, alam mo, naandito ako, pero ito gusto ko. Maawa ka sa akin, dalhin mo ako dyan. Yun, lumalambot ka na nun. Pilapil ka pa, pero lumalambot ka na. Pero pag sinabi niya, ayoko niya, mas gusto ko to. Nakukuha niyo po ba sinasabi? The word of God is not the problem. It's the wayside, the heart. Tulad nung sinabi ko, itong unang-unang talinaga, the first parable is foundational. Hanggang ngayon, yan ang misyon ng simbahan. Para malaman ng church age, yung panahon, the interregnum between the two kingdoms, dapat maunawaan mo ang pag-iisip ng Panginoon sa pamamalakad ng kaharian ng simbahan. And this is foundational. Ito po ang pundasyon. Soft heart, hard heart. Yan lang. Seed. Pagdating sa verse 5, some fell on stony places. Ang mga binhi naman, 4 na klase ang nilandingan. Yung una, matigas. Hindi man lang makapenetrate. Kinuha ng ibon. Yung narinig, hindi na niya natandaan. Yung pangalawa, nalaglag sa mabatong lupa. Ano ibig sabihin yan? Mabato, pero may putik sa ibabaw. Ibig sabihin, nakarinig, ba't tinanggap? Parang nagkaroon ng bunga. Umusbong. Ngunit dahil manipis, ang lupa doon, sumibol agad ang mga bindi. Ito yung tumanggap kay Jesus, hindi dahil sa gusto niya magsisi sa kanyang kasalanan. Ngunit gusto niya yung maibibigay sa kanya ni Jesus na mga benepisyo. So, walang pinagkaiba to sa mga Pariseyo nang gusto ng tagapagligtas mula sa Roma at sa kanilang mga problemang pang-ekonomiya. Pero hindi sila naghahanap ng tagapagligtas mula sa kanilang kasalanan. So, marami ngayon na nagsisimba na gusto lamang si Jesus na bilang tulong, ngunit hindi para isuko ang kanilang buhay at kasalanan para sa Kanya. Ito yung pragmatic prosperity gospel. Napaka-practical ng religion. Pero pagdating ng pagsubok, nakikita kung sino yung tunay at kung sinong hindi. So, hindi siya katulad ng pilapil na tumalbog yung binhi. Ito, tinanggap niya yung binhi, ngunit mabato. Ibig sabihin ng mabato, hindi maraming batong maliliit. Pag sinabing stony places, sa ibabaw putik, pero sa Israel kasi, sa Palestina, ang mga lupain doon, maaring maganda yung ibabaw, pero meron tinatawag na limestone. Pag araro mo, maganda, pero pag pangalawang piko mo, may bato na kailangang alisin, malalaking tipak ng bato, stony places. Meron pa siyang natatagong kasalanan o ikinukubling mga pag-iisip o gawain mula sa Panginoon. Pero gusto niya rin ang relihiyon. May mga taong ganun. Gusto ng church. Gusto ng religion. Pero hindi ko pwedeng alisin to. Sa akin pa rin to, Lord. Kaya mababaw ang tama ng binhi ng salita ng Diyos. Namimili, ito akin tatanggapin, ito ay hindi ko tatanggapin. Hindi nakaka-penetrate. Ito yung hypocrite na panglabas lamang ang pagtanggap sa salita ng Diyos. Maaring may napakinggan siyang magandang mensahe o natuwa siya sa kanyang narinig dahil ito ay magiging
maganda para sa kanyang iniisip. Ngunit pag hiningi na ng Diyos ang sakripisyo, ang pagsuko sa mga dapat isuko, tumama na sa bato, ayaw na. Sabi ng Latin, receptur ad modum recipientis. The reception depends upon the receiver. Yung pagtanggap mo at pagkaunawa mo ay nakadepende sa'yo. Pag ginano, hanggang dyan ka lang, stony place ka sa ibabaw lamang. At sasabihin ko po sa inyo, at halos paulit-ulit na itong tema na to, ito actually ang pinakadelikado. Hindi pa nga delikado yung pilapil. Sapagkat yung mga taong tinalbugan ng salita ng Diyos, alam nila. Yung mga kaibigan ko nakarinig ng salita ng Diyos at lasenggo pa rin, alam nila na kailangan nila magsisi. Ito mas delikado kasi iniisip nila, pasok na sila pero manipis. Nakatanggap sila ng katotohanan, tinanggap nila, ngunit ang totoo, ang pundasyon niya ay hindi malambot, kundi matigas. These are church people. Yung mga relihiyoso, pero hindi talaga seryoso sa pagsisisi ng kanilang kasalanan. The Pharisees were like this. Sa labas, titingnan mo, napakatuwid, napakarelihiyoso. Pero binungkal sila ng Panginoon at nalaman na matigas pala. So ang sabi dito, may mga binhi naman nalaglag sa mabatang lupa, ngunit dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ang bilis ng pagsibol. Pero makikita mo mamaya, pagsibol niya, patay din agad siya. Ito ang pinakadelikadong sitwasyon. Sapagkat dito, papasok yung tinatawag natin na Mateo 7:21, na akala nila sila ay mga nasa karian, yung pala, sila ay bulag sa katotohanan. Sabi sa Hebreo 6:4-6, ito po yung angkop na talata. Sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, pumasok na, nakarinig na, nagsisimba na. Nakalasap ng makalangit, nakaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Hindi to Christian, ito yung ang Espiritu Santo kasi, ang kanyang ministeryo ay pagpapaunawa. Okay? So pag sinabi mong nakalasap na ng Espiritu Santo, ibig sabihin, napaliwanagan na, you heard the truth at naunawaan mo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit, nakaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Yung paliwanag ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos. Nahasikan sila at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, after you heard everything, gumanon ka. Hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi, the unpardonable sin. Why is it unpardonable? Narinig mo na eh. Kaya ang Panginoon, gumawa na ng talinghaga kasi hindi ka na nakikinig sa katotohanan natanggap mo na. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinako sa krus at inilantad sa kahihiyan ng anak ng Diyos. Muli, sinasabi ko, yung mga tao na tayo po dito sa church na hindi pa perpekto, ngunit tinatanggap mo ang mga pagtutuwid ng Diyos, ngunit hindi ka perpekto, huwag ka mag-alala. Ito yung mga sinasabi natin na talagang hindi nila nararamdaman ang kanilang pangangailangan na magsisi at magpatuloy magsuri ng kanilang kasalanan. Kaya ito nga pong chapter 13, medyo nakagigimbal, nagbago ng tema at ng direksyon ang Panginoon. Masasabi natin na ang chapter 12, almost 50% na tayo ng Mateo. You saw the Lord Jesus Christ shifting now from being soft to being a judge. Lagi ko sinasabi sa inyo, kung hindi mo gagawin tagapagligtas ang Diyos, if you will not accept Jesus Christ as your Savior, you make Him your judge. Kung hindi mo siya gagawing sariling tagapagligtas, gagawin mo siyang hukom. Noong panahon na iyon sa Palestino, ang mga binhi, makikita natin yung average yield o yung average na ani. Sabi nila is 8-1.
sa 8 binhi na hinasik, ang bubunga, isa lang. So yung 7, wala. Dito sa talinhaga ni Jesus, sa 4 na hinasik, ilan ang sumibol? Isa. 4:1. Not bad. Kaya sinasabi ko po, sa simbahan, kahit maraming tao, hindi natin alam kung sino talaga ang sisibol. Ang nakakaalam lang yan, ikaw. Ano ba ang sumisibol? Ano ba ang patunay na hindi naging tigang ang nilandingan ng binhi? Fruit. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. Hindi ka man perfecto, pero pag may nakagalit ka, hindi humahaba yung galit mo. Awa. Hindi nga Kristiyano yan. Ako, Kristiyano ako, ba't hindi ko siya patatawarin? Joy, kagalakan. Kahit hindi ka man laging walang problema, pero naiisip mo, Lord, kahit paano may kagalakan ako. Kapayapaan. Kahit alam mong inaapi ka, sinasabi mo, pero Lord, alam ko, love mo ko eh. BFF tayo, Lord, di ba? Love, joy, peace, patience. Nakikita mo yung sarili mo, kahit paano, nagiging hindi ka pa rin pasensyoso. Okay, magtinginan, mag-asawa. Pero mas pasensyoso ka. Peace, patience, kindness, nagiging mas mabait ka. Ano yan? Bunga yan. Pero sinasabi mong ikaw ay binhing umusbong, pero wala yung mga yan. Para kayo nakatanim dun sa Nubali, ang gaganda ng halaman. Sabi ko, dinidilagan mo ba yan? Sabi ko dun sa hindi, bakit? Plastic lang yan eh. Nakatanim siya, pero walang bunga. Walang bunga. Kaya sinasabi mo, Kristiyano ka, binhi na umusbong sa malalim na putik. Ngunit ang bunga mo, iba. Hindi bunga ng Kristiyano. Bungang araw ang bumunga sa iyo. Nakakita ka naman ng mangga ang lumabas, santol? Pag sinabi mong Kristiyano ko, ang bunga mo, bunga ng Kristiyano. May bunga ba buhay mo? Pag ikaw sinasabi mong ikaw mangga, ang tumubo sa iyo mais. Iba ka, iba yun. So ang huli, ang katapusan, hindi pa ako katapusan ng sermon ko. Ito na yung, sinabi kong katapusan kasi, hindi ko tatapusin tong talinhaga kasi wala na ako oras. Si Pastor George ang susunod. Pero tatapusin na natin doon, sa pangalawang ehemplo. Sabi, yung napunta doon sa mabato, may putik sa ibabaw, ngunit ang ilalim talaga ay bato. Ano nangyari doon? Umusbong ng konti, parang may nangyari. Ngunit natuyo agad. Nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasay, mababaw ang ugat. Sino ang ating ugat? Christian ang pangalan, parang Christian ang panglabas, pero walang ugat. Hindi siya nakakonekta sa Panginoong Hesus. Paano ka kukonekta sa Panginoong Hesus? Ano ba si Hesus? Tagapagligtas. At ang isang taong hindi kailangan ng kaligtasan ay hindi pwedeng umugat sa isang tagapagligtas. Repentance mo ang pinag-uusapan dito. Para ka magbunga, kailangan ang puso mo hindi tigang, malambot, at uugat sa Panginoong Hesus na tagapagligtas. Kaya araw-araw, ang simbolo o ang patunay na ikaw ay totoong umuusbong, unang-una malambot ang puso. Pangalawa, nag-uugat sa Panginoong Hesus. Sabi sa Juan 15, ako nga ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon at inahag sa apoy at sinusunog. That represents hell. Ano ba ibig sabihin nito? Napakarami mong sinasabi na theology, Pastor AJ, dyan sa talinhaga, parable na yan. Ang sinasabi ko lang po, pag ang isang tunay na Kristiyano, pag nakarinig na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sinasabi niya, ako yun! I'm the sinner! Na pag sinabing kasalanan, taas agad ng kamay, ako yun! Na kahit walang mainis lang, nagsisisi na. Hindi ko sinasabing perfecto. Pero hindi ka na pwedeng magkasala ngayon nang hindi yung banal na Espiritu Santo, binabagabag ka. Ang tanong ay hindi perfecto ka ba? Ang tanong, nababagabag ka ba pag ikaw ngayon nagkasala? Sapagkat yan ang kasaganaan na magbabago ng kasalanan. At yan ang patunay na ikaw nga ay nag-ugat na kay
Jesus. Ngunit kung ang iyong pagtanggap sa Panginoon ay mababaw, maling paniniwala na si Jesus ay tagapagligtas sa pera, tagapagligtas sa problema, tagasolba ng mga problema, at hindi tagapagligtas sa kasalanan. Pagdating ng init ng araw na sinasabi dito, sabi dito, when the sun was up, dahil sa matinding init ng araw, ano yung matinding init ng araw? Pagsubok, persecution. Paghihirap, imbis na sinabi, Lord, lalakasan ko ang pag-uugat ko sa iyo. Sa problemang ito, lalo ako magpe-pray, Lord, tulungan mo po ako, napakahirap. Hindi po ako nagtitiwala, tulungan mo po ako. I believe, help my unbelief. Yan ang mga panalangin na nakaugat. Hindi perpektong buhay, ngunit pag nakaproblema, lumalakas ang kapit. Nakaluhod agad dyan, nakapray agad dyan. Hindi yung ayoko na nito. Akala ko ba, pag naging Christian ako, susolve mo lahat ng problema ko, hindi pala ayoko na sa iyo. Yan, that's the unbeliever na nagkaroon ng manipis na putik, ngunit hindi naman pala. The real believer depends on the Lord. Sabi sa 2 Timoteo 3:12, gayon din naman ang lahat ng nagnanais na mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. All who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. The church age, yung mga tao ng Panginoon, dito sa tinatawag the mystery age, pag namuhay ka na alagad ni Jesus, sigurado, target ka ng kalaban. Maniwala ka sa akin. Gusto niyang patunayan na hindi sapat sa mga Kristiyano ang probisyon ng Panginoong Hesus. Kaya sinabi sa 2 Timoteo, kung gusto mong mamuhay na bilang tagasunod, asahan mo, daranas ka ng pag-uusig. At ang pag-uusig sa tunay na Kristiyano ay hindi nagpapalaglag at nagpapatuyot, nagpapakapit. Kaya sinasabi ko sa inyo, this is the code of the church age. Sapagkat ang temang ito ay paulit-ulit sa ating mga pag-aaralan. Diagnostic, naghihiwalay sa tunay at hindi. The wheat and the tares, maririnig nyo sa mga susunod na panahon. Sabi po sa Lucas 13, sa ating pagtatapos, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Anong sabi natin? Sa 4 na binhi, isa lamang ang sisibol. Hindi marami ang maniniwala at magkakaroon ng ugat. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto ay isinara na ng pinuno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom ng kasalo ninyo. Members po kami ng kongregasyon ninyo. At nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Ito pong pambungad na introduction sa mga talinhaga. The opening sermon on the parables. Exciting and scary. Pero ito po sana tayo'y madala sa pagsusuri ng ating mga puso. Sabi po ni Oswald Chambers, we who preach the gospel must not think of ourselves as public relations agents to establish love and goodwill between Christ and the world. We must not look at ourselves as agents commissioned to appeal to big business. We are not diplomats, but prophets. And our message is not a compromise, but an ultimatum. Dare we, the heirs of such power, tamper with the truth? Let us preach the old cross and know the real power. Tayo daw pong namamahagi ng ebanghelyo ay hindi mga PR agent o mga CRO o mga GRO upang magkalat ng magandang pakikisama kay Kristo at sa mundo. Hindi tayo nabigyan ng utos upang umapila sa malalaking negosyo at sa malalaking tao. Hindi tayo mga diplomats. Tayo ay mga propeta, yung mga naghahasik. At ang ating mensahe ay hindi pakikitungo sa isang compromise, kung hindi isang ultimatum. At hindi natin dapat ito lamyaan. The parables is a strong message. Ngunit ito isang babala na nakakasagip buhay. Para sa mga tao na sumusunod, nagkakaugat, hindi perpekto, ngunit alam mo na ikay tunay na Kristiyano at nakabase ang iyong pananampalataya sa tagapagligtas. Palalakasin ka nito.
Doon naman sa mga tao na nag-iisip na sa pamamagitan ng isang organisasyon o pagsabi sa isang simbahan na nakahiwalay sa isang pamumuhay at pakikinig na matuwid ay hindi importante, ito'y isang tagagising. Ito yung tinatawag na interregnum, ang pagitan. Ngunit katulad din ng pagkakataon ng mga Pariseo at ng Israel, ito ay natapos. Ang mga Israelita, sa huling sandali, makakabawi. Ngunit tinapos pansamantala yung kanilang pagkakapili at yung kanilang misyon. Nung natapos na yung mga Pariseo, hindi na niya kinakausap, hindi na niya pinaliliwanagan. Tayo dito sa interim o interregnum, matatapos din to. At sana, tayo ay bumaling na. Huwag nating gamitin ang ating pagka-relihiyoso upang maging kampante. Let's examine our hearts and sabi mo, Lord, sana hindi maging pilhapil at maging mabato ang aking puso. Araw-araw nating suriin. At alam mo, malalaman mo naman malalaman mo kung talagang ikay nagkakaugat na. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo at sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo ay lalago, matutuwid ng Panginoong Hesus. Sabi sa Genesis 6:3, siya na namang babala at tayo mananalangin na. Ang aking espiritu ay hindi laging magpipilit sa tao. My spirit shall not always strive with man. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga araling ito. Sana, Panginoon, magkaroon kami ng bagong paggalang at respeto sa mga katotohanan ng aming naririnig. Huwag namin itong baliwalain. Sana suriin namin ang aming buhay kaharap ng aming mga natututuhan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagbabayad sa aming kasalanan. Sana, Panginoon, na maging tunay kaming mga nagsisisi upang hindi po kami mabulagan sa dami ng aming naririnig na katotohanan. Tulungan mo aming simbahan, Panginoon, na maging kaaya-aya sa iyong paningin. Magamit mo kami tagapaghatid ng iyong magandang balita. Unahin muna namin ang mga buhay at alam namin, Panginoon, na ang pribilehiyong binigay mo dito sa church age, the mystery age, na ito nga pong simbahan, ay magiging isang bagay na aming po kayong pasasalamatan at magagamit nyo sa pagyayakag sa mga tao pa na kailangan ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.